Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang iyong nararamdaman? Ang mga larawan ay nagpapakita ng ganda at kahalagahan ng buhay. Ang bawat sandali, bawat ngiti, bawat pagtulong sa kapwa, lahat ng ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang ating buhay at ang dignidad na taglay natin. Ang buhay ay isang mahalagang regalo. Ngunit, ang simpleng pagiging buhay ay hindi sapat. Ang tunay na pagpapahalaga sa buhay ay nakasalalay sa ating pagkilala sa ating likas na karapatan, sa respeto, pagpapahalaga, at pagkilala. Ang pagkilalang ito ang nagtutulak sa atin na alagaan ang ating sarili, kapwa sa pisikal at emosyonal na aspeto, at harapin ang mga hamon na maaaring makaapekto sa ating pag-unlad. Ang dignidad ng tao, pundasyon ng pagpapahalaga sa buhay. Ang buhay, isang biyaya na dapat pahalagahan. Ngunit, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagpapahalaga sa buhay? Higit pa ito sa simpleng pag-iwas sa panganib, ito ay isang malalim na pagkilala sa ating sarili, bilang tao, sa ating dignidad. Ang dignidad, ang likas na karapatan sa respeto, pagpapahalaga, at pagkilala, ay ang pundasyon ng isang buhay na may kahulugan. Ano nga ba ang dignidad? Hindi ito isang titulo o isang premyo na kailangan pang paghirapan. Ito ay likas na taglay na natin mula sa pagkasilang. Ito ay ating likas na halaga, ang ating tunay na halaga bilang mga individual na may kanya-kanyang natatanging kakayahan at potensyal. Hindi ito nakabatay sa ating tagumpay, kayamanan, o katayuan sa lipunan. Ang isang pulubi ay may dignidad na katulad ng isang milyonaryo, ang isang taong may kapansanan ay may dignidad na katulad ng isang atleta. Ang dignidad ay nagpapahayag ng ating pagiging natatangi at mahalaga. Ito ang nagbibigay sa atin ng karapatan na tretuhin ng may respeto, na makinig sa ating mga hinaing, at kilalanin ang ating mga kontribusyon sa mundo. Kapag hindi natin kinikilala ang ating dignidad, nagiging madali para sa atin na abusuhin ang ating sarili, pabayaan ang ating kalusugan, at tanggapin ang mga sitwasyon na hindi nararapat sa atin. Ang koneksyon ng dignidad sa pagpapahalaga sa sariling buhay ay malalim at hindi may kakaila. Kapag alam natin ang ating halaga, mas magiging determinado tayong alagaan ang ating sarili, kapwa sa pisikal at emosyonal na aspeto. Magiging mas handa tayo na humingi ng tulong kung kinakailangan, at mas magiging maingat tayo sa mga desisyon na ating gagawin. Mas magiging determinado rin tayong iwasan ang mga bagay na maaaring makapinsala sa ating kalusugan, kapwa pisikal at mental. Ang pagpapahalaga sa sariling buhay ay hindi lamang tungkol sa ating sariling kapakanan, ito rin ay tungkol sa ating responsibilidad sa mundo. Kapag pinahahalagahan natin ang ating buhay, mas magiging handa tayo na mag-ambag sa lipunan, tumulong sa kapwa, at maging mabuting mamamayan. Ang ating dignidad ay hindi lamang para sa ating sarili, ito ay para rin sa ating kapwa. Sa huli, ang pagpapahalaga sa buhay ay nagsisimula sa pagkilala sa ating dignidad. Ito ang pagtanggap sa ating sarili bilang mga natatanging individual na may karapatang mabuhay ng may kalayaan, katarungan, at paggalang. Ito ang pundasyon ng isang buhay na may kahulugan, isang buhay na nag-aambag sa mundo, at isang buhay na tunay na pinahahalagahan. Mga kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sariling buhay. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi isang tahimik na estado, ito ay isang aktibong proseso na nangangailangan ng pagkilos at pagsisikap. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sariling buhay. Pag-aalaga sa pisikal na kalusugan.
Kasama rito ang pagkain ng masustansyang pagkain, regular na ehersisyo, sapat na pahinga, at pag-iwas sa mga bisyo tulad ng paninigarilyo, at pag-inom ng alak ng labis. Ang pag-aalaga sa ating katawan, ay isang pagpapakita ng pagrespeto sa ating sarili, at sa ating kakayahang mabuhay, ng isang produktibong buhay. Pagpapaunlad ng mental, at emosyonal na kalusugan. Kailangan din nating alagaan ang ating mental, at emosyonal na kagalingan. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagsasanay ng pag-iisip, pagninilay, o iba pang mga paraan ng pamamahala ng stress. Ang paghahanap ng suporta mula sa pamilya, mga kaibigan, o mga profesional ay mahalaga rin. Pagtatakda ng mga hangganan. Mahalaga ang pagtatakda ng mga hangganan, upang maprotektahan ang ating sarili, mula sa mga taong sumasakit o umaabuso sa atin. Ang pagsasabi ng hindi kapag kinakailangan, ay isang pagpapakita ng pagpapahalaga sa ating sariling kagustuhan, at pangangailangan. Pagtugis sa mga pangarap, at layunin. Ang pagtugis sa ating mga pangarap at layunin, ay nagbibigay sa atin ng kahulugan, at direksyon sa buhay. Ito ay nagpapalakas ng ating tiwala sa sarili, at nagpaparamdam sa atin, na may halaga tayo. Pag-aaral at pagpapaunlad ng sarili. Ang patuloy na pag-aaral at pagpapaunlad ng ating mga kakayahan, ay nagpapalawak ng ating mga pananaw, at nagbibigay sa atin ng mas maraming oportunidad. Mga salik na nakakaapekto, sa pagtataguyod ng pagpapahalaga sa sarili. Maraming salik ang maaaring makaapekto sa ating kakayahang magpahalaga sa ating sarili. Kabilang dito ang pamilya at kapaligiran. Ang ating pamilya at kapaligiran ay may malaking impluwensya sa ating pagtingin sa sarili. Ang isang suportahan at mapagmahal na pamilya ay maaaring magbigay ng pundasyon para sa pagpapahalaga sa sarili, habang ang isang abusado o mapanghusgang pamilya ay maaaring magdulot ng mababang pagtingin sa sarili. Lipunan at kultura. Ang mga pamantayan at inaasahan ng lipunan, ay maaaring makaapekto sa ating pagtingin sa sarili. Ang presyon upang maging perpekto, ay maaaring magdulot ng stress, at mababang pagtingin sa sarili. Mga karanasan sa buhay. Ang mga negatibong karanasan sa buhay, tulad ng pang-aabuso, diskriminasyon, o pagkawala ng isang mahal sa buhay, ay maaaring magdulot ng mababang pagtingin sa sarili. Mga kondisyon sa kalusugan. Ang mga kondisyon sa kalusugan, tulad ng depresyon at anxiety, ay maaaring makaapekto sa ating kakayahang magpahalaga sa ating sarili. Ang pagpapahalaga sa ating sariling buhay, ay isang mahalagang aspeto ng pagiging tao. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kilos, na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili, at sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga salik na nakakaapekto dito, maaari nating itaguyod ang isang malusog, at makabuluhang buhay. Ang pagkilala sa ating dignidad, ay ang unang hakbang tungo sa isang mas masaya, at masaganang buhay. Sa huli, ang pagpapahalaga sa sariling buhay, ay isang pagkilala sa ating dignidad bilang tao. Ito ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. May mga hamon at pagsubok na darating, ngunit sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga salik na nakakaapekto sa ating pag-iral, maging ito man ay pisikal, emosyonal, o sosyal, mas magiging handa tayo sa pagtataguyod ng ating sariling kagalingan. Ang pagmamahal sa sarili, ang paghahanap ng suporta, at ang pagtugon sa ating mga pangangailangan, ay mga hakbang tungo sa isang buhay, na puno na kahulugan at pag-asa. Tandaan natin, na tayo ay karapat-dapat sa isang masaya, at malusog na buhay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.